Isang asawa sa Singapore iniligpit ang 15 linggong buntis na asawa dahil sa sobrang stress dahil sa naluluging kumpanya na nagbunsod para patayin ang asawa at ang hindi pa isinisilang na anak upang ang kaluluwa ng mga ito ay mapunta sa langit. Kung interesado ka sa ating kwento, samahan niyo akong alamin ang crime story ni Isabel Elizabeth Francis. Si Isabel Elizabeth Francis ay isinilang noong September 4, 1991. Siya ay isang Eurasian Singaporean, pangalawa sa tatlong magkakapatid at may isang nakababatang kapatid na lalaki na ipinanganak noong 1993 at isang nakatatandang kapatid na babae na ipinanganak noong 1988 na na-diagnose na may mga espesyal na pangangailangan. Sa isang punto sa panahon ng kanyang pagkabata, ang mga magulang ni Isabel ay naghiwalay at ang kanyang ina ay nakakuha ng kustodiya ng lahat ng tatlong anak na pumunta upang manirahan kasama ang kanilang ina at tiyahin sa isang lugar sa East Coast area ng Singapore. Ayon sa kanyang nakababatang kapatid na si Emmanuel, si Isabel at ang kanyang mga kapatid ay nagbahagi ng isang napakalapit na relasyon at magkasama na nagre-record sila ng mga cover ng kanta sa bahay. Kasama si Emmanuel na tumutugtog ng gitara at si Isabel mismo ang kumakanta. Si Isabel at ang kanyang mga kapatid ay pinalaki bilang Katoliko at regular silang nagpupunta sa simbahan sa Ang Mo Kio kung saan nagtuturo si Isabel ng mga klase sa katekismo. Inilarawan si Isabel bilang isang palakaibigan, mapagbigay at mapagmahal na tao at madalas makihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Si Isabel ay nakapagtapos sa pag-aaral sa kursong Mass Communications. Matapos makumpleto ang kanyang diploma, ipinagpatuloy ni Isabel ang kanyang pag-aaral sa Royal Melbourne Institute of Technology, Singapore. Noong 2014, nakilala ni Isabel si David Brian Chow nang siya ay naging intern sa security training company ng pamilya ni David at nagsimula silang mag-date kaagad pagkatapos umalis si Isabel sa kumpanya at ikinasal sila noong December 28, 2019. Pagkatapos ng kasal ang mag-asawa ay lumipat sa Ang Mo Kio Street 23 flat noong May 2021. Ang Mo Kio ay isang lugar ng pagpaplano at residential town na matatagpuan sa northeast na rehiyon ng Singapore. Sa lugar na ito ay bumuo ang mag-asawa ng isang buhay na magkasama na puno ng pagmamahal at suporta. Sila ay labis na nagmamahalan, kaya naman ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga at inaasahan ang kanilang unang anak. Si Isabel ay nagtatrabaho bilang assistant manager sa Deliveroo na isang kumpanya ng food delivery platform at nag-enroll siya bilang part-time na estudyante sa law school ng Singapore University of Social Sciences. Si David ay ipinanganak sa Singapore noong 1988. Siya ay pangatlo sa 4 na magkakapatid. Si David ay nahirapan sa kanyang pag-aaral noong kabataan niya, ngunit nakapasok siya sa universidad at nakapagtapos ng degree. Nadama ni David na mas mababa siya sa kanyang tatlong kapatid na sinasabing mas mahusay kaysa sa kanya sa buhay at paaralan. Si David na direktor at punong ehekutibo ng kumpanya ng pagsasanay ng kanyang pamilya ay nakatagpo ng tagumpay sa negosyo matapos itong patakbuhin. At marami ang kumilala sa mabuting karakter niya sa trabaho at sa labas ng trabaho. Siya ay naging direktor din ng isa pang kumpanya na nagbigay ng parehong online at pisikal na mga serbisyo sa seguridad. Matapos makapagtapos si David sa universidad, nagtagumpay siya sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya ng pagsasanay. Ngunit nagsimulang mag-alala na ang kumpanya ay mabibigo. Siya ang direktor ng Knowledge Tree Training Center na nagbibigay ng iba't ibang mga kursong pansiguridad ng workforce skills qualifications sa ilalim ng National Training Certification System para sa pag-upgrade ng mga kasanayan. Noong December 2021, natanggap ni David ang kalahating taon na ulat sa finances ng kanyang kumpanya mula sa isang kawani ng accounting. Nang matanggap niya ang ulat, binasa niya ang mga numero at naramdaman niya na may pagkakamali dahil ang mga numero ay hindi pangkaraniwang mababa. Hiniling niya sa empleyado na suriin muli at bumalik. Noong January 2022,
bumalik ang kawani ng accounting kay David at kinumpirma na tama ang mga numero. Naging dahilan ito para maniwala si David na mabibigo at malulugi ang negosyo, at unti-unti siyang nakaramdam ng depresyon at pag-aalala, kaya't nawalan siya ng tulog dahil sa pag-aalala at stress sa finances ng kumpanya. Batay sa mga tala, ang kumpanya ni David ay kumita ng humigit kumulang $1 milyong sa mga kita sa pagitan ng July 2020 at June 2029. At hindi kailanman nakaranas ng anumang pagkalugi sa finances sa pagitan ng July 2021 at November 2021 at kahit nasa panahon ng pandemya ng COVID-19. Gayunpaman, hindi napigilan ng mga numerong ito si David na mag-alala tungkol sa inaasahang pagkalugi sa finances na nararanasan ng kanyang negosyo. Sa kabila ng muling pagtitiyak ng kanyang mga kasamahan, miyembro ng pamilya at ng kanyang asawa, hindi bumuti ang ugali ni David. Sa pagitan ng January 5 at January 7 noong 2022, nagsimulang mawalan ng tulog si David. Siya ay nag-aalala at na-stress sa finances ng kumpanya at natutulog lamang ng 1 hanggang 2 oras bawat gabi sa karaniwan. Napansin ng kanyang mga kapamilya, asawa at mga kasamahan ang kanyang pag-uugali. Noong January 7, uminom siya ng Piriton. Ito ay isang gamot pampatulog, ngunit hindi ito nakatulong sa kanyang insomnia. Nang kausapin ni David ang manager ng kanyang kumpanya tungkol sa finances noong January 8, 2022, nakita ng manager na mukhang stressed siya at nabanggit na kumikita pa rin naman ang kumpanya. Dahil sa kinita ng kumpanya sa paglipas ng mga taon, ito ay nasa maayos na pinansyal na posisyon upang maranasan ang susunod na 2 taon. Ang asawa ni David na si Isabel ay nag-book ng isang counseling session sa isang counselor upang tulungan siyang harapin ang kanyang stress sa trabaho, ngunit patuloy na nawalan ng tulog si David dahil sa finances. Nagsimula siyang makakita ng mga bagay sa kanyang ulo kung ipinikit niya ang kanyang mga mata, kabilang ang larawan ng mga sundalong nagmamarcha, isang demonyo at isang nakakatakot na manika. Noong January 10, 2022, nagpunta siya sa opisina bandang 6:00 ng umaga dahil hindi siya makatulog at naobserbahan ng kanyang mga tauhan na sobrang walang sigla. Inihatid siya ng kanyang ina para sa tanghalian at iniuwi siya sa bahay upang magpahinga pagkatapos niyang ulitin ang parehong mga alalahanin sa kanya. Ang kanyang mga magulang at kapatid na babae na nag-aalala tungkol sa kanyang lumalalang kalagayan ng pag-iisip ay bumisita sa kanya at kanyang asawa sa kanilang bahay para sa hapunan at tiniyak sa kanya na susuportahan nila siya. Nagpa-appointment ang kanyang ama para magpatingin siya sa isang psychiatrist kinabukasan at nag-ayos na sunduin siya para magtrabaho sa umaga. Sinubukan ni David na ilista ang kanyang mga problema sa isang counseling worksheet at bahagyang bumuti ang pakiramdam, ngunit hindi pa rin makatulog. January 11, bandang 1:00 ng madaling araw, ay nagsimulang maglakad-lakad si David sa koridor ng kanyang flat habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga alalahanin sa negosyo at iniisip kung paano siya makikipagkumpetensya sa kanyang mga kakumpetensya. Nag-login siya sa isang portal ng e-learning at napagtanto na hindi pa rin naayos ng kanyang empleyado ang isang issue na itinuro noon at nag-aalala na baka pagalitan ng kanyang ina ang empleyado at aalis. Nag-aalala rin siya na baka umalis ang kanyang mga empleyado sa kumpanya o mawalan ng tiwala sa kanya. Pagkatapos ay nag-isip si David ng mga paraan upang patayin ang kanyang sarili, tulad ng pagtalon mula sa kanyang flat. Gayunpaman, natakot siya na ang kanyang asawa ay maaaring magdusa ng kahihiyan sa pagkakaroon ng isang asawa na nagpakamatay at kung mabigo ang kanyang negosyo, nababahala siya na hahabulin ng iba ang kanyang asawa at hindi pa isinisilang na anak. Naramdaman ni David na kailangan niyang gawin ang isang bagay, at naisip niyang patayin ang kanyang asawa upang maligtas siya at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak, upang sila ay mapunta sa langit habang siya ay nagpakamatay.
Bandang alas 5 ng umaga, kinuha niya ang pinakamatalim na kutsilyo sa kanilang kusina at tinungo ang master bedroom kung saan natutulog ang asawang si Isabel. Nakatagilid si Isabel na natutulog habang nakatalikod sa pinto nang pumasok si David sa master bedroom bitbit ang kutsilyo. Inikot siya nito kaya nakahiga ito sa kanyang likuran bago niya itinusok ang kutsilyo sa kanyang tiyan. Napasigaw si Isabel sa ginawa nito kung kaya't tinakpan niya ang bibig ng asawa gamit ang kamay niya para pigilan ang mga sigaw nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na paumanhin, wala akong paraan. Pagkatapos ay sinaksak niya ito ng maraming beses sa kanyang ulo at lieg pati na rin sa kanyang tiyan at likod. Nang gumapang si Isabel patungo sa pintuan, itinarak ni David ang kutsilyo sa kanyang ulo. Pagkatapos ay bumagsak ito at hindi gumagalaw. Matapos patayin ang kanyang asawa, sinilip ni David ang peephole ng kanyang pangunahing pinto upang matiyak na walang naalerto sa mga sigaw ng kanyang asawa. Bumalik si David sa kusina at kumuha ng isa pang kutsilyo para magpakamatay. Hawak ng kanyang dalawang kamay ang kutsilyo. Tinusok ni David ang sarili sa magkabilang gilid ng kanyang lieg sa bahagi ng lalamunan. Nang maramdaman niyang hindi siya namamatay, ginamit niya ang kutsilyo para saksakin ang sarili sa tiyan. Pagkatapos ay lumuhod siya at sinabing hiniling niya na kunin siya ng dyablo at pumunta sa langit ang kanyang asawa at hindi pa isinisilang na anak. Kumonsumo rin siya ng random assortment ng mga tablet para tumulong sa kanyang pagtatangkang pagpapakamatay. Bandang alas 7 ng umaga, napagtanto ni David na pinadalhan siya ng kanyang ama ng text message na nagsasabing papunta na siya sa kanilang bahay para sunduin siya. Bandang 7:35 ng umaga, natagpuan ni David ang kanyang sarili na buhay pa. Dahil sa ayaw niyang madawit ang kanyang ama na papunta na sa kanilang bahay sa mga oras na iyon, ay nagpasya siyang tumawag sa pulisya upang sabihin sa kanila na pinatay niya ang kanyang asawa dahil alam niyang nakagawa siya ng isang krimen. Ayaw din niyang makita ng kanyang ama ang kalagayan nilang mag-asawa, kaya tinawagan niya ang kanyang ama at hiniling na huwag na siyang tumuloy sa kanilang bahay. Pagkatapos ay gumapang si David sa pangunahing pinto upang i-unlock ito para sa mga pulis. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at mga paramedic at ang biktima ay binawian ng buhay habang si David ay dinala sa ospital para magamot at doon din siya inaresto. Napag-alaman sa autopsy na ang asawa ni David na si Isabel ay namatay dahil sa mga saksak sa kanyang likod at lieg. Siya ay nagtamo ng 10 saksak at 5 sugat sa kanyang ulo, lieg at katawan, 2 sa mga ito ay nakamamatay. Isinagawa din ang autopsy sa fetus na napag-alamang isang baby girl na nasa 15 linggong gestational age. Hindi ito mabubuhay sa ganoong edad kung ito ay ipinanganak. Pagkatapos ay tinasa si David sa Institute of Mental Health kung saan napag-alamang siya ay nagdurusa mula sa adjustment disorder with anxious and depressed mood na humantong sa kanyang sakuna na pag-iisip na nagpapahina sa kanyang pangangatwiran at paghatol. Gayunpaman, ang diagnosis ay nagsasaad na ang pagpipigil sa sarili ni David ay hindi napinsala dahil nagawa pa rin niya ang mga aksyon na nakadirekta sa layunin noong pinatay niya ang kanyang asawa. Habang ang doktor ng ospital at ang psychiatrist ng pagtatanggol ay may iba't ibang mga diagnosis ng subtype ng adjustment disorder na dinanas ni David, sumang-ayon sila na mayroon siyang mga sintomas ng pagkabalisa at depressed mood. Natagpuan si David na may malabong pag-iisip, sa takot na siya ay mabangkarote at nabigla sa premonisyon na hahabulin ng mga tao ang kanyang asawa kung gagawin niya ito. Gayunpaman, hindi napinsala ang kanyang impulse control dahil nagsagawa siya ng mga aksyon na nakadirekta sa layunin sa pagpatay sa kanyang asawa. Humingi ng 9 hanggang 12 taon na pagkakakulong ang prosekusyon para kay David. At humingi naman ang abogado ni David ng 5 hanggang 7 taon na pagkakakulong para sa kanya. At sinabing walang dahilan para gawin ito ni David sa isang taong mahal na mahal niya. Idinagdag niya na ang totoong pangungusap ay alam ni David sa buong buhay niya na ginawa niya ito sa 2 taong mahal niya. Sa paghatol,
Sinabi ng judge na ang dahilan ni David para patayin ang kanyang asawa ay dahil nagpasya siyang magpakamatay at mayroon siyang misguided wish na iligtas siya sa anumang pinaghihinalaang pagdurusa na maaari niyang harapin pagkatapos ng kanyang kamatayan. Si David ay nagkaroon ng magandang relasyon sa kanyang asawa at malamang na hindi siya muling magkasala. Nangangatuwiran para sa 5 hanggang 7 taon na pagkakakulong. Idinagdag ng abogado ni David na mayroong malakas na suporta ng pamilya mula sa mga kapatid at magulang ni David upang tulungan siyang muling maisama sa lipunan. Sumang-ayon ang deputy na ito ay isang kalunos-lunos na kaso, at siya ay sinentensyahan noong October 26, 2023 ng 7 taon na pagkakakulong para sa culpable homicide matapos niyang patayin ang kanyang asawang si Isabel Elizabeth Francis na 15 linggong buntis noong panahong iyon. Ang mga magulang at kapatid ni David, gayon din ang kapatid ni Isabel na si Emmanuel, ay pinahintulutang makausap siya sandali matapos siyang masentensyahan. Sinabi ng ama ni David na tinanggap ng pamilya ang hatol at idinagdag na ito ay kalunos-lunos. Sa kasalukuyan ay nakakulong si David Brian Chow sa Changi Prison Complex. Pagkatapos ng insidente, ay natuklasan na ang accounting staff ay nagkamali sa ulat. Ang mga mahihirap na numero na ipinakita kay David ay hindi tama at ang negosyo ay hindi gumagawa ng pagkabigo at pagkalugi gaya ng naisip ni David. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang ganitong content, maaari nyong i-share at mag-subscribe sa aking channel para sa mga bagong kaso. Kung may mga kaso naman kayo na gusto nyong i-cover ko, please comment down below. Maraming salamat po.